And so, good morning po ulit. And siguro po dako na po tayo sa sasabihin mo muna sa katabi mo, huwag ka munang maingay ha. Sabi mo, huwag ka munang maingay, makikinig ako. Oh. Ayun. Ayun, so kumbaga, last week po, kung maalala niyo po, ang naging topic po ni Pastor is about sa kapayapaan or peace. So today, di naman tayo aalis sa topic natin, pero yun pa rin. So siguro po kung nandyan na po kayo, samahan niyo po ako sa Efeso chapter 2, verse 13 hanggang 18. Yan, Ephesians or Efeso chapter 2, verse 13 hanggang 18. Sige, buksan po natin ating mga Bible. Kung nandyan na po kayo, basahin ko na rito. Sabi po dito, verse 13. Verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. So tayo po yung mag-pray. Lord, salamat po sa araw na to. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat po Panginoon sa biyaya niyo po. Salamat Lord sa mga tugtugan, awitan. Salamat po Panginoon sa bawat isa na naririto. Iningatan at dinako niyo po Panginoon sa lugar na to. At dalangin ko po Diyos, sa pag-aaral po namin ng inyong salita, buksan niyo po yung aming mga puso, buksan niyo po, O Diyos, yung aming mga isipan na madala kami nito, Lord, sa pagkakilala, pagkamangha, sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. At dalangin Panginoon na kumilos ka po sa puso't isipan ng bawat isa. Salamat o Diyos, ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, pwedeng palakpakan po natin si Lord. Sige po, yung palakpak po na nararapat para sa Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ayan. So, yung title po natin, so kung last week, Peace from God, ngayon naman, Peace from Christ. So, actually sabi rito kasi sa verse 13, may kita natin yung kapayapaan daw, si Kristo daw po yung nagbibigay. So actually last week, di ba, John chapter 14 yung nag-ipasa si Pastor. Sabi ni Lord doon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. And yung kapayapaan na to, hindi katulad nung ibinibigay ng mundo. Now, nag-search ako, ano ba yung ibig sabihin ng peace? Or kay Google, ano yung isabihin ng peace sa Google? Yan. Sabi rito, yung peace daw is a freedom from disturbance, tranquility, or pwede namang walang war, or there is no war, or katatapos lang daw ng digmaan. So kung titignan natin, yung peace, typically, by dictionary or by Google search, ito yung definition ng peace, or yun yung definition ng kapayapaan. Basta, tranquil ka, walang magulo, walang maingay, kumbaga, yun yung term, yun yung idea ng mga tao pag pinag-usapan natin yung about sa kapayapaan. Now, alam niyo po, ang peace, or yung word na peace, maraming beses siyang binanggit sa Bible. Actually, pag binasa niyo yung New Testament, mula sa mga sulat ni Paul, lagi siyang nagsisimula sa pagpalain kayo ng Diyos at wait lang. So sa English na lang. Sabi kasi sa mga letters niya, grace to you and peace. Or doon naman sa iba, pagpalain kayo at magkaroon kayo ng kapayapaan. Now, kung tingnan nyo, yung peace, paulit-ulit siya nabanggit, especially sa Bible, Old Testament, New Testament. Now, yung peace, biblically, or sa Hebrew, ang ibig sabihin, ang term niya sa Hebrew ay, shalom. Sabihin nyo nga po, shalom. So kaya minsan, naalala niyo po nung may mga banner dito, yung mga nakalagay dyan, yung mga pangalan ng Diyos, Jehovah, nakalimutan yung El Elyon, Jehovah Sidkedno, Jehovah Nisi, Jehovah Rapa.
Kumbaga yung mga banner na yun, may nakalagay doon na Jehovah Shalom or Yahweh Shalom. Nang ibig sabihin, kung sinabi natin Shalom, peace, and Jehovah or Yahweh, referring sa pangalan ng ating Diyos, ang tinutukoy niya is, ang Diyos daw po natin ay kapayapaan. And sinabi din sa 1 Thessalonians chapter 5, yung Diyos daw po natin ay Diyos ng kapayapaan. Actually dito kasi sinabi rito, sa Tagalog, Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pero sa English, ang ibig sabihin niya, si Kristo mismo ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon, balik tayo rito. Ngayon yung word na peace or shalom, sa kultura ng mga Griego, ng mga Hudyo or ng mga Israelita, way din nila to ng pagbati. Ewan ko, nakakita na kayo minsan ng mga ganyan, pag bati mo, shalom, tapos pag, di ba, shalom din yung pag binati ka, parang hello, yun yung hello nila. Di ba, good morning, hi. Pero sa kanila, shalom. Ngayon, pag naghiwalay kayo, shalom din. Ibig sabihin, parang peace, peace, peace. Yung inaano natin, yung pinoportray nila or pinapakita nila, sinasabi nila. Kasi bakit? Napakahalaga nung kapayapaan. Now, naalala nyo kayo na yung definition ng Google or ng word sa kapayapaan. Tranquility, freedom from disturbance. Actually, pag tingnan nyo yung meaning ng shalom or ng peace sa Greek at sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Hebrew ay yung shalom, hindi lang basta peace or tranquility. Ibig sabihin, wholeness. Or sa Greek, ang ibig sabihin hindi lang wholeness, stillness, or ibig sabihin nun, kaligtasan. So kaya kung titingnan natin, yung peace, isa to sa pinaka-hinahanap nating lahat. Sino rito, gusto magulo? Wala naman yung gusto nyo, maingay, magulo. O sino dito may gusto, may digmaan. O, di ba? Wala. Pero ang hinahanap natin, ang gusto natin, peace. And even yung kung babalikan nyo yung history, pag-aaralan nyo yung history, lahat ng mga tao, ano yung gusto nila, ano yung ina-achieve nila? Magkaroon ng kapayapaan. Kaya di ba ang definition nga nung mundo sa peace, basta tahimik, basta maayos, basta walang digmaan, peace yun. Pero pag tinignan nyo, biblically pala, iba pala yung ibig sabihin ng kapayapaan. Hindi lang siya basta tahimik, hindi lang siya basta mapayapa, hindi lang siya basta walang digmaan. Kasi bakit? Kasi yung peace, beyond pa siya doon. Kaya nga, kaya pag tingnan niyo po yung fruit of the Holy Spirit, ano yung fruit of the Holy Spirit? Yung unang tatlo. Love, joy, peace. Nakikita niyo po, kaya pag titignan natin, yung peace, hindi lang siya basta peace na tahimik, ulitin ko, hindi siya basta tahimik, hindi lang siya basta maayos, which is yung kapayapaan ay mas more than that. Kumbaga, sabi rito, stillness of whole being, wholeness, or sa iba nga, completeness Kumbaga, ikaw mismo, alam mo na sapat na, payapa ka na. Kaya alam niyo po, bilang mga mananampalataya, isa po sa pinaka-mahalaga na maintindihan natin, especially maranasan niyo po, yung tunay na kapayapaan. Alam niyo po kung bakit, napakahalaga po nung pagiging payapa, or napakahalaga nung peace. Sino po rito, ito honestly, sino rito gusto niyo, mapayapa? Or kayo naghahanap kayo ng kapayapaan, parang gusto niyo ng tahimik, sino rito, o minsan yung mga hindi makatulog, or gusto niyo, makatulog ka, mapayapa ka, yung wala kang problema. Sige po, yung iba ayaw niyo, gusto niyo, gusto niyo, gulo? Di ba? Kasi di ba halos lahat naman tayo, gusto natin ng payapa, gusto natin tahimik. Pero gusto ko pong maintindihan ninyo, pinakauna po, yung kapayapaan po natin, galing kay Kristo, in point 1, yung peace po na yon galing siya sa ating, si Christ po, yung atin mismong kapayapaan. So, sabi ng verse 14, sabi rito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa English version, ang sabi rito, for He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in flesh and dividing the wall of hostility. So kumbaga dito lang muna tayo focus. Si Kristo po yung ating kapayapaan. Hindi lang siya basta nagbibigay ng kapayapaan, siya mismo ay kapayapaan. May kita niya sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ano po sabi doon? Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born. Kung maalala niyo yan, yung story po ng ating Panginoong Jesus. To us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and ano yung huli? Prince of Peace.
Kumbaga kung gusto ko pong maintindihan nyo, yung kapayapaan, kung alam nyo po yung love, pag-ibig, ang source po nun, si Lord. Ang karakter po ng Diyos natin, pag-ibig din. Si Jesus din po ay pag-ibig, maibigin. Now, hindi lang yung pag-ibig, even yung joy, even yung peace. Now, isa po sa kailangan nating maintindihan na ang ating Panginoong Hesus po, hindi lang siya basta nagbibigay ng kapayapaan, siya rin ay kapayapaan. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, ano yung mga bagay na nagiging dahilan or ano yung mga bagay na nagiging reason bakit wala tayong kapayapaan? Ano yung mga bagay na yun? Or pwedeng hindi mga bagay, pwedeng isang bagay, or ano yung reason bakit wala tayong kapayapaan? Bakit wala tayong stillness? Bakit hindi ka payapa? Bakit hindi ka matahimik? Actually, minsan alam niyo po, ang isa po sa pinakamahalaga sa tao, alam niyo kung ano? Tulog. Tinawag mo yung katabi na yun, kung puyat ba yan, ha? Di ba? Di, totoo yun eh. Yung pagka kulang ka sa tulog, irritable ka, puyat ka, inaanto ka, ano pa? Di ba? Parang hindi ka payapa eh. Parang kang binabagabag. Na-experience nyo na bang yung sobrang lakas ng puso nyo, para kayo nagpapalpitate. Di ba? Pag na-experience yun, walang yung kapayapaan. Kapag may kaaway kayo, na-experience nyo, hindi ka payapa, hindi ka matahimik. Kumbaga, isa lang sa example ng walang kapayapaan. Ngayon, natanong ko po sa inyo, ano yung reason bakit wala tayong kapayapaan? Kasi alam niyo po, sabi ni Lord sa John chapter 16 verse 33, ano sabi niya po doon? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Actually sa English, sa sanlibutan magkakaroon kayo ng paghihirap. Hindi lang siya paghihirap, sa English, tribulations. Iba pa nga, persecutions. Sa Tagalog, magkakaroon daw tayo ng paghihirap. Now, kaya kung titingnan natin, bakit nabanggit natin si Kristo yung ating kapayapaan o siya yung nagbibigay ng kapayapaan? Kasi in reality, kahit anong hanap natin ng kapayapaan sa mundo na to, hindi tayo makakahanap ng kapayapaan. Diba? Bigyan ako ng example, history. Tignan niyo yung history. Pag pinag-aralan niyo yung world history, ano yung sistema ng mga kingdoms, ng mga government? Diba, may isang maliit na kingdom, lalaki siya, tapos may ikipagdigmaan siya sa isang bansa, sasakupin niya, lalaki, tapos babagsak, and paulit-ulit, all throughout the history, ganun yung nangyayari. Kaya di ba magkaroon ng World War I? After ng World War I, ano sumunod? World War II. Sa panahon natin yun, ano meron? Wala pa naman, huwag yung mag-accept. Pero possible, di ba? Kasi bakit? Kasi din yung history ng tao, yun yung paulit-ulit na gawain ng tao. Kumbaga, in simple terms, tayong mga tao, isa sa pinaka-umaalis or nag-aalis ng kapayapaan natin, kasalanan. Or bakit tayo walang kapayapaan, bakit hindi tayo payapa, bakit marami tayong problema sa buhay natin, dahil sa kasalanan. Nag-start yun simula pa nung time nila Adan tsaka nila Eva. Noon, nasa hardin sila ng Eden, syempre payapa, tahimik, or sabihin natin kasama nila ang presensya ng Diyos, may kapayapaan. Pero the moment na nagkaroon ng kasalanan, pumasok yung kasalanan, ano nangyari? Nagkaroon ng separation. Kaya isa sa pinakamalinaw na kawalan ng kapayapaan natin or nawawalan tayo ng peace kapag nalalayo tayo kay Lord. Kaya di ba dito nakalagay dito hindi lang si Kristo yung nagbibigay ng kapayapaan, kapayapaan natin mismo. Pwede papalit tong mic. Siya mismo kapayapaan natin. Kasi bakit? Kasi pag inaral natin yung mga susunod na verses, sabi ng verse 14, doon sa bandang dulo, sa pamamagitan ng kanyang katawan, ginawa niya ang pader, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin, pinawalang sala niya ang kautosan kasama ang mga utos at mga alituntunin mula sa dalawang lahi ay makalikhan siya ng isang bagong bayan na ipag-isa sa kanya. Sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. And 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Now yung point 2, tawag rito, yung point 2, Christ unite us and reconcile us to God. Now, kailangan lang natin itong padaanan.
Christ unite us and reconcile us to God. Makikita natin to sa Romans, makikita natin to rito. Na ano yung pinapahalaga nito? Makikita natin to sa mga gospel. Na ang ating Panginoong Hesus, hindi lang tayo basta niligtas sa kamatayan, hindi lang tayo basta tinubos mula sa kasalanan. Ang ginawa niya pa, hindi lang ni-unite, tayo ay na-reconcile. Ibig sabihin, ipinagkasundo. Hindi lang tayo, kumbaga, ipinagkasundo tayo sa Diyos. Kaya kung titingnan natin, nung namatay si Kristo sa krus, yung alitan, actually, may verse dyan sa verse 15, yung alitan, or 16, alitan, sa English, hindi lang siya basta alitan, kumbaga, enmity. Alam niyo ba enmity? Hostility. Kumbaga, yung pagkakaaway-away, pagkakagalit-galit. Sinabi ng Titus, or I think, di lang sa Titus, pati sa Ephesians chapter 2, verse 3, pag binalikan natin yung passage natin, doon sa taas, yung pinaka-context niya, sabi rito, verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namang namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos, or kabilang tayo sa mga taong karapat-dapat pagbagsakan ng galit at puot ng Diyos. Kasi bakit? Anong reason? Kasalanan. Lahat tayong mga tao nagkasala. Or hindi man tayo, kahit sabihin natin hindi ka nagkasala, sa harapan ng Diyos, pag binasihan natin yung Bible, lahat tayo nagkasala. Sinto rito nandito last week, nung kids fellowship. Di ba ang ganda ng play? At tungkol saan yung play? Di ba? Tungkol kay Juan Mabuti. Ano yung tinutukoy ni Juan Mabuti ron? Di ba? Binigyan siya ng ano yung mga ginagawa niya? Di ba sabi, talaga ba mabuti ka ba? Talaga ba mabait ka? Kasi pag tinanong tayo minsan, halimbawa, ikaw ba sa palagay mo mabait ka? Oo, napakabait ko. Sabi nga ng nanay ko, napakabait ko eh. Napakasipag ko pa sa bahay eh. Pero ang tanong doon, talaga bang mabuti tayo? Pero kung titignan natin, ano yung basihan ng isang pagiging mabuti? Tignan natin, 10 Commandments. Di ba? Kaya doon sa play nung last week, pinakita eh. Parang may video din yan. Pinakita doon na ang basihan ng tao sa pagiging mabuti, maging mabait ka, wala kang tinatapakang tao, wala kang inaagrabyado, wala kang kaaway. Pag ganun daw, mabuti ka, mabait ka. Yun yung definition nila. Pero sa harapan ng Diyos, ano yung definition ng Diyos para maging mabuti tayo? Diba? Kaya sabi yun, diba, yung 10 Commandments, sinusunod ba yung 10 Commandments? Ginagalang ba yung magulang? Yun yung naging basihan ng Diyos. Ngayon, lahat tayong mga tao, bumagsak doon. Even yung mga Israelites. Kasi kayo na ba binigay yung kautosan? Kayo na binigay yung kasulatan? Kayo na binigay yung 10 Commandments? Tignan mo yung katabi mo. Siguro hindi naman sa kanya binigay yung 10 Commandments, Sa kanino, sa mga Hudyo, sa mga Israelita, binigay sila upang sundin nila. Actually, hindi lang 10 Commandments yun eh. Pag binasa niyo yung Deuteronomy, yung Leviticus, I think Deuteronomy tsaka Leviticus, andun lahat ng mga laws, mga batas nila, lahat ng seremonyas na kailangan nilang gawin, kailangan nilang sundin. Kapag hindi nila ginawa, hindi nila sinunod, ano kapalit nun? Mamatay sila, paparusahan sila ng Diyos. Pag tumalikod sila kay Yahweh, paparusahan sila ng Diyos. And actually, pag tingnan niyo yung history ng Israel, sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, ang style ng kaharian nila ganito. May hari, papapalain yung kaharian kasi sumunod kay Yahweh, sumunod sa Diyos. After nun, babagsak ka. Tapos, pagtutuloy sila sa kasalanan, wawarningan sila ni Lord, paparusahan sila, after nun, babangon ulit. Kumbaga, paulit-ulit na cycle hanggang sa dumating sa point na napunta sila sa Babylonia. Ngayon, ano yung reason? Hindi pagsunod sa utos ng Lord. Now, dito kasi, titingnan natin, kapag tingnan niyo po yung verse 15, actually, verse 14, sabi rito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang ang dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bayan na nakipag-isa sa kanya. Ganito, sa New Testament, pag binasa niyo po yan, may tinatawag na Hudyo, tsaka may tinatawag na Hintil. Ulitin ko, may tinatawag ng mga Hudyo at may tinatawag ng mga Hintil. Ano yung pinagkaiba nila? Yung mga Hudyo, yung mga Israelita, sila yung mga taong binigyan ng Diyos ng kanyang mga utos upang sundin. Sila yung piniling bayan sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, may mga tinatawag na Hintil. Or ano to, ito yung mga tao na hindi kabilang sa bayan ng Diyos. And binanggit ko na to minsan, kaya tanong ko rito
Sino rito may dugong Israelita, may dugong Hudyo. So lahat naman tayo Pilipino, di ba? So ibig sabihin, saan tayo nababag, saan tayo nalalagay? Part tayo ng mga hintil. Kaya kung titingnan niyo po, pag nakikinig kayo ng mga balita sa Middle East, ano nangyayari? 'Di ba? Yung mga Israelita, yung Israel, lagi silang dinidigma, lagi silang kinakalaban ng iba't ibang bansa. Nangyayari na 'yon noon pa hanggang ngayon. Kaya may kita natin, bakit? Kasi yung mga tao or yung mga hindi mananampalataya, mga hintil, lagi silang against dun sa Israel. And ang gusto nga 'di ba ng mga Arab countries ang gusto nila ma-wipe out yung buong Israel sa mapa. Pero kung titingnan ninyo, hanggang ngayon hindi naman nangyayari. Kumbaga, may kita kasi natin, bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa mga Israel. At the same time, sila yung pinili niya na maging bayan niya noon pa. Pero yung mga Israelita, at the end, makakilala din sila. Ngayon, may kita natin dito sa passage natin. Sabi ron, si Kristo, yung nag-alis ng tabing, nagtanggal ng pader. Kasi bakit noon, pagka Israelita ka, pag Hudyo ka, pagka hintil ka, magkaiba kayo. May kita nyo to nung time ni Paul tsaka ni Peter. Nakalimutan ko sa passage to sa Acts. May time na may mga sinagoga, pupunta si Pedro, nakikipagpaliwanagan siya. So kasama niya mga hintil, nagsishare siya sa mga hintil, sa mga makasalanan. Kasi ganun yung image ng Bible sa mga hintil, mga makasalanan, mga walang batas, mga lawless na mga tao. So nung kasama niya yung mga hintil, so syempre nakikasama siya. Maya-maya, humiwalay siya nung dumating na yung mga Hudyo kasama sila Pablo. Ayun, anong ginawa ni Pablo? Kinorek niya si Pedro. Bakit? Kasi sabi niya, bakit nung kasama mo, nung wala kami, wala yung mga Hudyo, ang sinasamahan mo, mga hintil. Tapos nung dumating yung mga Hudyo, ano sinamahan mo? Mga Hudyo na. Kumbaga parang may cherry picking dito ako. At may ganun ba kayong kaibigan? Pagkakasama kayo. Joke lang. Kung makikita natin, dito, dalawang hostility yung pinapakita. Una, yung alitan laban sa mga Hudyo at sa mga Israelita. At the same time, yung isang hostility, enmity, alitan na pinapakita is tayo sa harapan ng Diyos. And patotoo ang Bible doon. Bakit? Kasi wala talagang tao na kayang umibig sa Diyos nang wala si Kristo. Ulitin ko walang tao na kayang ibigin ang Diyos maliban nandun si Kristo. Kaya nga di ba yung mga Israelita binigyan niya ng mga utos para sundin. Pero ang purpose ng utos na yun, hindi para, pag hindi mo ito sinunod, paparusahan kita. Kumbaga parang mag-i-input ng fear. Hindi ganun yung purpose ng utos. Yung utos, kaya mo siya susundin kasi out of love, kasi mahal mo. And ganun yung tinuturo sa atin ng Bible, di ba? Pakita niyo sa New Testament. Saan sinamari si Lord yung Ten Commandments? Sa dalawa, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Ano yung next? Ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya minsan like ko po sinasabi sa inyo rito, para malaman nyo kung talagang nagmamahal kayo, kung talagang umiibig kayo, tingnan natin kung minamahal ba natin yung kapwa natin or yung kasama natin, kapatid natin sa pananampalataya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord, mahal natin ang Diyos, pero napopot naman tayo sa kapwa natin. May alitan tayo, may awayan tayo. Kasi bakit? Dito may kita natin, si Kristo, hindi lang tayo basta ni-unite, na-reconcile tayo, hindi lang sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, na-reconcile tayo, pinagkasundo tayo, pinagbati tayo, at pumunta tayo sa kanan, at nakakilala tayo kay Lord, nakalapit tayo kay Diyos sa Diyos, nakakapunta tayo, nakakalapit tayo sa Kanya. Hindi lang yung mga Israelita. Kasi ang basehan ng mga Israelita noon para makalapit sila sa Diyos, prophets. Kailangan nila ng propeta, kailangan nila ng punong saserdote, kailangan nila ng pari. Kasi kung wala yung mga tao na yon, hindi sila makakalapit sa harapan ng Diyos. Kaya ngayong Hebrews, di ba, minsan lang pumasok si Kristo saan? Sa dakong kabanal-banalan at lahat yon ay sapat na para ang lahat ng tao na lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makakalapit tayo. Makakapasok tayo sa trono, sa presensya ng Diyos. And makikita natin, ito yung patotoo ng Bible. Pag tingnan natin yung Colossians chapter 1 verse 21 hanggang 22, ano yung sinasabi rito? Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Sa English, hostile mind. Kumbaga talagang palaaway. sorry sa term, palaaway. Or sabihin natin, mahilig gumawa ng kasamaan or nag-iisip ng kasamaan. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo niya kayo, reconcile again, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis.
So kung makikita natin ngayon, dahil kay Kristo, dahil sa ginawa niya sa krus, hindi lang tayo niligtas. Hindi lang tayo pupunta sa langit, di ka lang pupunta sa langit. Kumbaga, ipinagkasundo niya rin tayo sa Diyos. Ngayon, balik tayo dun sa mga kautusan, sa mga kasulatan. Tayong mga mananampalataya, hindi na tayo totally nagpo-portray o tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, hindi na tayo totally talaga kailangan nating sundin yung mga old law, especially yung nakalagay sa Leviticus at sa Deuteronomy. Kasi yung mga yon ay mga ceremonial law. Kaya sabi ng verse 16, di ba? Lahat yun tinubusan ni Kristo. Sa Colossians chapter 2 verse 14, ano sabi doon? Pinawalang bisa na ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ganon din sa Galatia. Now, ano yung gusto ko i-point? Simple lang. Hindi na natin kailangan sundin lahat ng ceremonial law. Hindi natin kailangan sundin yung mga batas na ibinigay kina Moses. Ano yung pananagutan natin? Ano yung kailangan nating sundin? Yung dalawang utos na binigay ni Kristo, ni Lord. Ano yun? Mahalin mo si Lord, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kasi lahat ng utos ni Moses, lahat ng utos sa mga propeta, lahat ng kasulatan, lahat ng kautusan sa nagsasummarize dun sa dalawang utos na yun. Now, ang tanong ko po sa inyo, ganito. May kilala kayong tao na na palaaway or war freak. May kilala kayo ganong tao. Ang tanong ko po sa inyo, bilang mga mananampalataya ni Kristo, bilang tunay na nakakilala kay Lord, ano yung ginagawa natin every time na yung mga nangyayaring ganun? May nag-aaway, may nag-aalitan, may nagkakasamaan ng loob. Ano yung ginagawa natin? Kasi kung talagang tayo ay nanampalataya kay Kristo, talagang si Lord yung Panginoon, tagapagligtas ang buhay natin. Ano yung ginawa ni Kristo? Na-reconcile tayo sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Ngayon, ano yung role natin? Para ipagkasundo din yung mga tao na na nag-aaway-away, nagkakaroon ng alitan. O baka naman ganito yung response natin, may nag-aaway, pinakinggan oh, tama ka, pangit talaga ugali niyan. Aswag din sa kabila. Ay, ganun ba? Oo nga Talagang sabi pa nga niya sa akin, ganito ka, ganyan ka. Ano ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Walang pamamagitan or walang pag-mediate dun sa nangyayaring problema. Ano nangyari? Balimbing. Yung kung nasan ka, dun ka. Kung nasan ka, dun yung... Kasi ganito lahat tayong mga tao, karapat dapat tayong parusahan ng Diyos. Kasi bakit? Hindi natin kayang sundin yung kanyang kautusan. Hindi natin magagawang sundin yung kanyang kautusan. Hindi natin magagawang mahalin ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hostile nga tayo Wala tayong kakayanan Nagkaroon lang tayo nung kinahabagan tayo ng Diyos at nung nanampalataya tayo kay Kristo. Actually, kahit ngayon pag tinanong ko po kayo, talaga bang mahal niyo si Lord? Pag tinignan ba yung puso natin, sinaliksik ba yung puso natin, talaga bang masasabi natin, Lord, mahal kita 100%. Lord, mahal ko tong kapatid ko na to sa pananampalataya, 100%. Even yung mga hindi ka mahal-mahal, hindi ka ibig-ibig, Lord, mahal ko yan. Or deep inside ng mga puso natin, meron pa rin tayo. Kasi bakit? Kasi yun yung gospel Yun yung message ng kapayapaan Para magkaroon tayo ng kapayapaan, una, si Lord yung gumawa nun. Pinagkasundo tayo sa Diyos. Kaya yung mga kasalanan natin, wala nang kabayaran. Payapa na yung isip natin sa harapan ng Diyos. Pag umarap tayo sa hukuman ng Diyos, payapa tayo kasi bakit? Alam natin na okay na tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi na tayo hahatulan kasi bakit? Si Kristo na yung gumawa nun para sa atin. Pero ano yung part natin ngayon? Ano yung gagawin natin ngayon? Kasi makikita nyo, hindi lang po pwede na marami tayong alam sa Bible, marami tayong natututunan, nag-grow tayo. Yes, maganda yon. Ina-encourage ko kayo na gawin nyo yun. Mag-aral kayo, magbasa kayo ng libro. Goods yun. Pero kung titingnan natin, hindi lang doon natatapos. After nun, kailangan natin i-apply. Kaya tingnan niyo po, yung Hebreo chapter 12 verse 14, ano sabi ron? Pakinext po niyan. Sabi mo, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Sa English, strive peace. Bakit? Kasi, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Nakikita niyo po, paglakad sa kabanalan, part siya ng pagdadala ng kapayapaan.
Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na lumalakad ako sa kabanalan kung mahilig ka sa away, mahilig ka sa gulo, hindi ka nakakapagpatawad. Ikaw mismo sa sarili mo, marami ka pang dalahin, marami ka pang sama ng loob. And konting-kanti lang sa'yo, galit ka na kagad. Or yung may mga tao may mga anger issues, yung may mga mabilis mainis, mabilis mapikon. Ngayon, example lang yan. Pero kung gusto natin mamuhay sa kabanalan, sabi rito, isang step, sikapin natin makasundong lahat ng tao. Ngayon, ganito tanong natin. Halimbawa lang naman, pupunta kami sa inyo or puntahan natin yung mga kakilala nyo. Tapos tanungin natin kung tong tao ba na to or ikaw, ano yung tingin nila sa'yo? Ikaw ba ay, di ba sa mabuti? Ikaw ba ay nagdadala ng kapayapaan? O ikaw pa yung nagsisimula ng kaguluhan? Ikaw ba ay nakikipagkasundo? Ikaw ba ay palabate? Ikaw ba ay hindi sumasama sa mga gulo? O hindi ka nakikipag-away? Kasi bakit? Alam niyo po, ang isa pong magandang indicator ng character and attitude natin, yung ibang tao. Kasi sa sarili natin, pwede natin dayain yung sarili natin. Paano? Self-righteousness, self-exaltation. Pwede natin dayain selfishness. Pwede natin dayain sarili natin. Pwede sabihin na, oo, mabait ako. Oo, mabuti ako. Oo, pinagkasundo ko, pinagbati ko nga silang dalawa. Ako yung reason bakit sila, ano na ngayon, tawag ron, body na ngayon. Pero, ang tanong kasi, paano yung ibang tao nasa paligid natin? Paano yung ibang, yun kasi yung indicator Kung talaga bang tayo, nakakasunod tayo sa harapan ng Diyos. Na hindi ko sinasabi maging people pleaser tayo Pero ang gusto ko lang makita nyo, ano tayo sa harapan ng Diyos and ano tayo sa harapan ng mga tao. Kasi kung tayo, mga mananampalataya, sasabi natin, mahal natin si Lord, kumakanta pa tayo every Sunday, nag-church tayo, pero walang nababago sa buhay natin, hindi tayo nakakalakad sa kabanalan, hindi naman natin na-apply lahat ng binabasa, tinuturo, lahat ng mga pinagsasabi natin, ano purpose nun? Di ba kaya nga yung kapayapaan, hindi lang siya galing kay Lord. Kapag tingnan nyo ganito yung kapayapaan, si Lord, galing kay Lord, ibinigay sa atin. Ngayon, ano naman yung ibibigay natin? Nagigets nyo? Kasi ganoon din sa love, galing ang pag-ibig kay sa Diyos, binigay sa atin, ano yung ibibigay natin? Yung kagalakan, ganoon din. Galing sa Diyos, karakter ng Diyos, ibinuho sa atin, ibinigay sa atin, ano yung ibibigay natin? Hindi lang lagi puro sa atin. Ang tanong din, ano yung ibinibigay natin? Ano yung ipinapasa natin? Kasi kung tignan natin yung pinakahuling point natin, ano rito? Christ brings this peace to us sa pamamagitan ng magandang balita. Pag binasa niyo yung verse 17 hanggang 18, ano siya sabi rito? Naparito si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Minsan naisip niyo ba, bakit ang magandang balita, ang pangalan niya minsan, magandang balita ng kapayapaan? Naisip niyo ba yun? Diba? Bakit good news of peace? Bakit nilang good news of joy? Good news of love? Kasi bakit? Kasi yung magandang balita na yon, nagbibigay siya ng kapayapaan, hindi lang doon sa tao na tumanggap na nampalataya kay Kristo, doon din sa mga tao na sinishare natin. Kaya pag nagsishare po tayo ng gospel, dala-dala natin magandang balita ng kapayapaan na ang tao at ang Diyos, pwede na silang magkasundo, mag-reconcile sila. Ngayon tayo, bilang mga tagapagdala ng kapayapaan, magandang balita, dala-dala ba natin kapayapaan? O dala-dala natin digmaan, kaguluhan, away? Nagigets niyo po, naiintindihan niyo po. Kaya nga mahalaga maintindihan natin, ano ba yung kapayapaan? Kasi kung titingnan natin, ito yung hinahanap ng mga tao sa mundo natin Or baka ang thinking lang natin pagdating sa peace, parang feelings lang. Na parang, okay na ako, relax na ako, nakapag-unwind na ako, nakapag-enjoy na ako, payapa na ako. Pero actually, halimbawa, pumunta kayo sa bundok, di ba, nag-hike kayo, pumunta kayo sa dagat, tumambay kayo doon sa dalampasigan. Di ba, ano feeling? Di ba, para kang payapa, ang tahimik, na-enjoy mo. Actually, mas na-appreciate ka sa bundok, sa gubat, kasi tahimik. Now, baka ang iniisip natin kapayapaan, ganun, feelings.
Hindi po feelings lang ang kapayapaan. Since ito ay karakter ng Diyos, ito po ay katotohanan. At ang Diyos po mismo, kapayapaan. Ang dala ng ating Panginoong Hesus, kapayapaan. Ano na ibibigay natin? Kapayapaan din. Kaya sabi ng Matthew chapter 5 verse 9, ano sabi ron? Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Or sa English, sabi rito, blessed are the peacemaker. Bakit daw? Sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yung mga may dala ng kapayapaan, yung mga gumagawa para sa kapayapaan, ano daw tawag sa kanila? Sila tawaging mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng peace. Hindi lang yung peace na tayo lang, sa sarili lang natin. Ang tanong, ano pa po yung binibigay natin? Ano pa po yung ipinapasa natin? Ano talaga? Kasi ito yung magpapakita sa atin kung talaga bang tayo nananampalataya kay Kristo. Talaga bang tayo tumanggap sa Kanya? Talaga bang tayo ay lumalakad sa kabanalan? Sanctification. Kasi bakit? Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23? Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan or sa English, God of Peace, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Nauulitin ko po sa inyo, napakahalaga po ng peace. Pero yung kapayapaan po na to, kanino manggagaling? Kay Lord. Dahil bakit? Dahil sa ginawa niya sa krus, sa pagkamatay niya sa krus, para sa atin. Pero hindi lang to doon natatapos. After nun, ano yung gagawin natin? Especially, halimbawa sa mga student, kailan pasok nyo? Kailan kayo papasok? Diba? O yung ba, next week, magpapasok ka na, no? Diba? Bilang mga mananampalataya ng mga estudyante, nakakilala kay Kristo, ano yung dala-dala natin? Or ano kayo sa harapan ng mga klase nyo? Kasi minsan alam nyo po kung bakit. Madali lang kasing dayain yung ano natin yung image natin. Di ba yung mga ganun Kung pamilya kayo, may mga tinatawag na con artist, di ba, mga pretentious. Kasi bakit? Kasi sa harapan ng mga tao, actually minsan may narinig pa akong ganito. Sabi niya, pagkakaharap ko yung mga friends ko, ganito yung character ko, ganito yung attitude ko. Kapag kakaharap ko yung family ko, ganito ko. Kapag kaharap ko yung, kumbaga parang, depende or base, kung nasaan ako nandoroon, ganun yung yung magiging way ng pakikisama ko, character ko, attitude ko. So sa iba sa atin, isipin natin, maganda yon. Kasi bakit? Kasi parang nakikialong ka, nakikibelong ka, ka sa mga tao. Pero bilang mga mananampalataya, hindi po natin kailangan magdayain yung sarili natin na kailangan pag dito, pagka masaya sila, kailangan masaya din ako. Kapag dito, kapag makamundo to, sige, may kasama na rin ako. Pagka ito, mababait na, sige, mabait na rin ako. Para kunyari, mabait ako. Pero hindi Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi yung totoong ugali po natin, lalabas at lalabas Kailan siya lalabas? Alam niyo po kung kailan? Kapag dumadaan tayo ng mga problema, dumadaan tayo ng mga pagsubok. Kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 16, sa mundo magkakaroon kayong tribulations, ng problema, ng paghihirap, kapighatian. Kasi bakit? Kasi yun talaga yung ino-offer ng mundo. Hindi tayo makakahanap ng kapayapaan dito. Kahit anong hanap nyo ng kapayapaan, kahit anong bundok yung akitin nyo, kahit anong dagat yung languyin nyo, kahit anong unwind yung gawin natin, hindi ka makakahanap ng kapayapaan dito. Ang tunay po na kapayapaan, may kita lang natin kay Kristo. Mararanasan lang natin kay Lord. Kaya minsan halimbawa, ganito po, may mga nagtatanong, Kuya, paano ko malalaman kung ano yung kalooban ni Lord? Paano ko malalaman ko, yung course ko ba, kalooban ba to ni Lord? Paano ko ba malalaman kung tong babae ba na to, tong lalaki ba na to, kalooban to ni Lord sa akin? Paano ko malalaman tong ginagawa ko ba na to, kalooban to ni Lord sa akin? Sa akin, dalawang bagay lang po. Una, nakalagay ba to sa salita ng Diyos? Or umaayon ba to sa biblical principle or sa Bible na natuturo sa atin ng mga natutunan natin? Pangalawa, ito po yung pinaka-crucial, pero sinishare po namin to, kung may kapayapaan ka ba dyan sa ginagawa mo. Hindi lang basta kapayapaan na parang ginagaslight mo lang yung sarili mo na, hindi, ito kasi gusto ko, kaya payapa na ako. Hindi ganun. Ikaw mismo, deep inside sa puso mo, alam mong payapa ka na, Lord, ito yung pinagpipray ko, alam ko na ito yung kalooban mo, susundin ko to. Actually, alam niyo, isa po yan sa mga challenge sa amin pa nagpipreach kami. Minsan gumagawa kami ng series of lesson. Kumbaga marami kaming lesson na ginagawa, marami kaming outline na ginagawa. Pero ang pinaka-ending nun,
pinrepare ba namin, ito ba yung magbibigay ng kapayapaan? Or ito ba yung, dito kami may kapayapaan? Dito ba, hindi lang basta, iba yung word na kapayapaan doon sa kampante ha. Baka misconnect nyo. Hindi, magkaiba yung pagiging kampante sa kapayapaan. Kaya nga po ano ko sa inyo, mas maganda, mas maranasan nyo yung kapayapaan na nagbumula kay Kristo. Hindi lang yung basta kampante ka na, chill ka na, okay ka na, relax ka na. Pinakamahalaga, ito ba talaga payapa ka? Talaga bang may peace ka? At peace, kumbaga sabi nga nila, at peace talaga may kapayapaan. Kaya ngayon, kung titignan natin, bilang mga mananampalataya, ano ba yung dala-dala natin? Sa bahay natin, ano dala natin? Sa inyo po mga parents, pag umuwi po kayo mamaya, ano dala-dala nyo? O bukod sa pagkain, bukod sa baon, mga student, pag uwi nyo po sa bahay nyo, pagpunta sa eskwelahan, sa pasukan nyo, pag pumunta po tayo ng church, ano po dala-dala natin? Kapayapaan ba? Gulo ba? Ano ba? Chismis ba? Kasalanan ba? Kasi mahalaga po yun eh. Halimbawa, uuwi tayo, galing ka ng church, magulo sa bahay. Bakit ganito? Napakakalat. Ito po, na-realize ko lang. Para po sa mga parents, alam ko po, iba po yung peace na binibigay sa inyo kapag malinis yung bahay. Sino po a-agree doon? May tumatawa dyan. No? Pag malinis yung bahay, parang payapa, parang relax, parang smooth, di ba? Totoo po yun eh. Kumbaga parang, kahit ako minsan, gano'n din ako eh. Parang gusto ko, yung malinis eh. Sa mga youth, kayo po ba? Kayo yung taga-kalat, taga-gulo ng mga gamit ng mga magulang nyo. Hindi, kumbaga, kung titignan natin minsan, sa mga ganong simpleng bagay, nakakapagbigay siya ng peace. Pero di ba, paano pag-uwi natin? Nakakalat yung labahan, nakakalat yung mga pinggan, di nalabhan, di ba? Ang tanong ba, magkakaroon pa ba tayo ng peace o sa loob natin, nagigit-git na kagad tayo? Bakit hindi ito hinugasan? Bakit hindi ito nilabhan? Bakit hindi kayo nag-olis? Yung mga ganong example, bakit hindi niligpit yung pinaghigaan nyo? Alam ko, may tumatawa kayo, nakaka-relate kayo. Kumbaga, doon pa lang may kita natin eh, kung talaga bang may peace tayo eh. Although iba pa yung topic ng self-control tsaka na yung self-control. Pero ngayon pinag-usapan natin kapayapaan eh. Kasi paano kung ganito? Paano kung magkaroon nga ng digmaan? Paano kung magkaroon, katulad ng sinasabi ni Lord? Kasi hindi naman natin pwedeng iwasan yun eh. Hindi natin pwedeng takbuhan yun. Pwedeng magkaroon ng digmaan, magkaroon ng malaking problema. Even ikaw sa buhay mo, sarili mo, magkaroon ka ng mga problema, magkaroon ka ng mga pagsubok. Possible na matetest yung peace natin eh. Possible na matetest yung faith natin. Possible na matetest yung kapanatagan ng puso mo eh. Pero kung talaga na kay Lord tayo, talaga nanampalataya kay Kristo, panatag ka, alam mo, Lord, sa'yo ako, nanampalataya ko, ikaw yung panggagalingan ng kapayapaan. Kahit anong bagyo, kahit anong ulan, kahit anong problema, yung pumunta sa inyo, ano nangyayari? Nawawala eh. Diba? Sabi ng Psalm, diba? Be still and know that I am God. And isa yun sa image ng kapayapaan. Minsan, sineshare pa natin yun eh. Lalo pag may problema tayo, nababagabag tayo. Pero in reality, talaga bang na-apply natin? And kung na-apply natin, talaga bang naipapakita natin? Talaga bang nakikita ng mga tao sa paligid natin? Or tayo pa minsan yung pinagbumulan ng kaguluhan? Now, hindi po ako yung makakasagot nun. Kayo yung makakasagot nun. Pero pinakamahalaga po na matutunan natin ngayong araw, yung kapayapaan po na to galing kay Lord. Kaya i-check natin yung relationship natin. Talaga bang na kay Lord na ako, na kay Kristo na ako? Talaga bang si Christ yung Panginoon ng buhay ko? Siya ba talaga yung source ng peace ko? Siya ba yung pinagmumulan ng kapayapaan? O hanggang ngayon, hinahanap ko to sa mga bagay na nasa sanlibutan? Or parang gusto ko kasi kailangan ko magkaroon ng kapayapaan, kailangan ko magkaroon ng peace, kailangan ko magkaroon ng peace of mind. Pero paano kung hindi nga? Paano kung wala nga talaga? Saan tayo hahanap ng kapayapaan natin? Saan tayo hahanap ng peace natin? And I hope, I pray, mahanap niyo po yan kay Kristo. So tara po, tayo pong lahat ay tumayo. And mag-pray po tayo. Challenge ko na lang po sa inyo ito. Or, di lang challenge, pagsubok, application. Ano yung dadalhin natin, ano yung babaunin natin? And ano yung dadalhin niyo or babaunin niyo pag alis niyo ng church? Or ano yung ina-apply natin sa buhay natin? Sisimulan ba natin o kailan sisimulan yung pagiging peaceful or pagiging pag-reconcile? Kumbaga, kung makikita nyo, pagdating sa Corinthians, ang sinabi ni Paul doon, ang ministry natin is a ministry of reconciliation. Hindi lang basta tayo nakatanggap ng reconcile mula sa harapan ng Diyos,
tayo rin mismo ginagamit ng Diyos para yung mga tao ma-reconcile sa Kanya, and tayo rin mismo bilang mga mananampalataya, magkasundo, magkaisa. Now, isa pa, hindi ibig sabihin may unity tayo or nagkakaisa tayo, reconcile na tayo. Or baka minsan, ang image natin ng unity ganito. Basta pare-pares tayo ng suot, pare-pares tayo ng ginagawa, pare-pares tayo ng sinasabi, we are united. Hindi po ganun ang base, hindi po ganun yung basihan ng unity. Kapag ganun po yung thinking natin, idea natin ng unity, hindi po unity yun. It is uniformity. Ang una po, ang unity nanggagaling kanino? Sa relationship natin kay Christ. Kung meron tayong maayos na relasyon kay Lord, nagkakaroon tayo ng unity sa Kanya, and ganoon din sa mga tao sa paligid natin. So ang result nun, ang product nun sa atin, tayo, madali din tayong nakakalapda kapag palapit ng mga tao kay Kristo. And even tayo, hindi tayo cause, actually sabi nga ng first dyan hindi tayo cause ng katitisuran, hindi tayo cause ng katitisuran, hindi rin tayo nagiging reason para yung iba, hindi rin nagiging reason para makatisod tayo or magkasala tayo. Kasi bakit? Kasi tayo mismo, may kapayapaan, and ina-apply natin yon. Tayo mismo may pagkakaisa kay Lord, may unity kay Lord, and ina-apply natin yon. And makikita yon saan? Sa ginagawa natin. Pero, may check natin yon sa mga tao rin na nasa paligid natin. May check natin yon sa relationship natin kay Lord. Ano ba yung pagkakilala natin sa Kanya? Ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung iniisip natin, sinasabi natin? Kaya yun po yung challenge ko sa inyo Ano yung babaunin nyo? Ano yung dadalhin nyo? Or ano yung gagawin ninyo? And kayo po yung makakasagot nun. And alam ko po, si Lord nangungusap sa inyo. Pero kung hindi po natin i-apply yung mga ginagawa, yung pangungusap ni Lord, di natin ina-apply lahat ng sinasabi niya, inuutos niya sa atin, wala pong mangyayari sa atin. And sadly, maybe, matagal na tayong mananampalataya, 10 years, 20 years, matagal ka na sa church, pero wala man lang nabago. Bakit isa pa tayo sa reason kung bakit may natitisod sa atin? Baka pag may nag-aaway-away, kumakampi pa tayo. Baka pag may nagka-problema, hindi tayo maging magamit ng Lord para magbigay ng kapayapaan. Nawa po, sana po, sa bawat isa sa atin, mula po sa amin, hanggang sa inyo, maging way po tayo, maging reason po tayo para makapagpasa po ng kapayapaan. Through Word of God, Gospel, testimony, experience. So tara po, tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo. Salamat, Lord, sapagkat ngayon po, nakikita namin or may ginagawa ka po, Lord, sa puso at isipan ng bawat isa. And dalangin ko, Lord, i-check niyo po yung puso namin, isipan namin. Yung kapayapaan po ba na mula sa inyo ay talagang na-apply po namin sa buhay namin? Yung kapayapaan po ba na mula talaga sa inyo, Lord, ay naiintindihan namin? Or ikaw po ba, kilala po namin bilang prinsipe ng kapayapaan, Diyos ng kapayapaan? Lord, dalangin ko po, kumilos ka po sa buhay, sa puso, sa isipan ng bawat isa. Dalangin ko, Lord, hindi lang po namin basta ma-enjoy yung company, yung community, yung bawat isa na naririto, Panginoon. Bagos, Lord, maranasan talaga namin yung tunay na kapayapaan sa inyo. Makita talaga namin, maintindihan namin, Panginoon, na yung kapayapaan na ino-offer ng mundo and yung kapayapaan na mula po sa inyo, Panginoon, ay magkaiba. And yung kapayapaan na to, Panginoon, ay nagmumula dahil po sa ginawa niyo sa krus, dahil po sa katubusan, sa kapatawaran na aming mga kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay pinagkasundo niyo sa Diyos, kami po ay na-reconcile niyo, kami po ay may kapayapaan na, kami po ay makakalapit na sa harapan ng Diyos. Pero Lord, dalangin ko hindi lamang po dito matapos, kundi Lord, even kami, Panginoon, magamit kami upang makapagbigay din po ng kapayapaan, magamit din po kami bilang maging channel ng peace, channel ng blessing, channel ng love, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Hindi lang dito sa loob ng church, Lord, even sa mga tahanan na aming uuwian, sa mga lugar kung saan niyo po kami idinako, sa eskwelahan, sa mga workplace, even Lord, sa mga
nagbi-business, sa mga clients namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo, yung dumaloy sa amin at maipasa po namin to, Panginoon, sa iba. Sapagkat alam po namin, Lord, ng kapayapaan ng mundo or ang mundo po namin, Panginoon, puno na ng kaguluhan, puno na ng problema. Katulad po ng naranasan namin ngayong linggo, O Diyos, yung malakas na ulan, yung mga bagyo, Panginoon, yung even, Lord, yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero Lord, alam po namin na kung meron kaming sure na relationship sa inyo, naiintindihan namin to, Panginoon. Doon pa lang po, Lord, magsisimula na yung kapayapaan, magsisimula na, Panginoon, na alam namin na ikaw po yung source ng lahat na meron kami. Even to kapayapaan na to, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa bawat isa na naririto. Dalangin ko, Lord, na payapain niyo po yung puso't isipan namin. Ano man po yung mga dalahin, ano man po yung mga problema, ano man po yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung kapayapaan po na nagmumula sa inyo, yung maranasan po nila. Sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. And dalangin ko, Lord, even, Lord, yung may mga samaan ng loob, mga problema, pagkakabahabahagi, mga tisuran, mga alitan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung kapayapaan po na nagmumula sa inyo, yung maranasan namin, Panginoon. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na ma-reconcile, hindi lang sa inyo, kundi even, Lord, sa kapatiran po namin. Dalangin ko, Lord, na patuloy kumilos ka po sa puso't isipan ng bawat isa. Bagamat alam namin, Lord, na mahina po kami. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang gawin yung mga bagay na to agad-agad or magagawa namin to, Panginoon. Pero Lord, alam po namin na kung kasama ka namin, alam po namin, Lord, na ikaw po yung nagpapalakas sa amin. Alam po namin, Panginoon, na sa iyo pinagmumulan ng lahat sa amin. Magagawa po namin ito, Panginoon. Yun lamang po, O Diyos, kumilos ka po sa puso't isipan ng bawat isa. Lord, maraming salamat sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa idinako niyo po sa iglesia na to. Dalangin ko, Lord, na patuloy sa mga nangangailangan ng kagalingan, physical naman to, spiritual. Dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan, ang kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Even, Lord, yung nangangailangan ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, sa mga estudyante po namin na papasok na po this week, next month, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa amin po mga magulang, sa mga parents na naririto. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga tahanan. Ikaw po yung mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, dalangin ko po na yung natutunan namin sa araw na to, hindi lamang po ito mag-contain sa amin, hindi lamang po namin ito baliwalain, kundi, Lord, magamit, ma-apply po namin ito sa amin pong mga buhay. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga gagawin pa po namin. Pagpalain niyo po ang araw na to. Mataas ka po, maparangalan ka at maluwalhati. Salamat po, ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.